Napansin niyo ba na mas madalas kayong gumigising sa gabi para umihi? O kaya nahihirapan kayong simulan ng pag-ihi o pakiramdam nyo ay hindi yun nauubos ang ihi ninyo? Maraming kalalakihan, lalo na kapag lampas na sa edad na 60, ang nakakaranas ng ganitong mga sintomas. Madalas, iniisip natin na bahagi lang ito ng pagtanda, na normal lang ang mga ganitong pagbabago sa ating katawan. Pero alam nyo ba, may mga pang-araw-araw na gawi tayo, mga bagay na ginagawa natin na hindi natin namamalayan na unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating prostate. Ang prostate gland, kahit maliit lang, ay napakahalaga sa ating kalusugan at kaginawaan. Kapag nagkakaproblema ito, malaki ang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pagtulog at maging sa ating pakiramdam. Ang isang doktor na dalubhasa sa prostate na nakakakita ng libu-libong pasyente taon-taon ay mariing at papayo sa ating mga senior citizen na itigil ang 5 particular na gawi na ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang mga gawi na ito. Ipapaliwanag kung bakit masama ang mga ito sa inyong prostate at pinakamahalaga kung paano ninyo ito unti-unting maihinto. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil may matutuklasan kayo na talagang makakapagpabago sa inyong pananaw at makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas mahabang buhay ng may kalusugan at kaginhawaan. Kaya simulan na natin sa unang gawi na dapat nating itigil kung nais nating maprotektahan ang ating prostate, ang labis na pagkonsumo ng mga processed foods at matatamis na inumin. Alam kong paborito nating mga Pinoy ang mga pagkain na madaling ihanda tulad ng mga instant noodles, canned goods o mga processed meats tulad ng hotdog, longganisa at tocino. Siyempre, sino ba naman ang makakatanggi sa isang malamig na baso ng soft drinks lalo na kung mainit ang panahon? O kaya isang matamis na kape na may maraming asukal? Ang problema po sa mga pagkain ito, bukod sa punong-puno ang mga ito ng preservatives, artificial flavors at sobrang dami ng asin at asukal, ay nagdudulot ang mga ito ng matinding pamamaga sa loob ng ating katawan. Isipin nyo, ang ating katawan ay parang isang makina. Kapag puro dumi at hindi tamang langis ang ipinapasok mo, unti-unting masisira ang mga piyesa nito. Ganyan din ang nangyayari sa ating prostate. Ang pamamaga na dulot ng mga processed foods at asukal ay pwedeng magpalala ng kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH, kung saan lumalaki ang prostate. Ang patuloy na pamamaga ay isa ring salik sa pagtaas ng panganib sa prostate cancer. Hindi ito nangangahulugang bawal na tayong kumain ng mga ito. Ang ibig sabihin lang ay dapat nating limitahan. Kung dati ay araw-araw tayong uminom ng soft drinks, subukan nating gawin minsan na lang sa isang linggo. O mas mainam, palitan ito ng tubig o sariwang prutas na juice. Sa halip na magulam ng processed meat araw-araw, subukan nating dagdagan ang ating pagkain ng gulay tulad ng malunggay, ampalaya o kalabasa at isda tulad ng tilapia o bangus. Masarap din ang mga native na gulay sa ating bansa at masarap itong ihalo sa ulam. Mas masarap pa rin ang lutong bahay na gawa sa sariwang sangkap. Alam kong mahirap, baguhin ang nakasanayan. Lalo na kung matagal na nating ginagawa. Pero ang bawat maliit na pagbabago ay malaking hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan ng inyong prostate. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang gawi na madalas nating ipinagawa walang bahala. Ang kakulangan sa physical activity o ang pagiging laging nakaupo. Marami sa ating mga nakatatanda pagkatapos magretiro ay mas pinipiling umupo na lang, manood ng TV o magbasa ng dyaryo. Nagiging sedentary na ang lifestyle. Naintindihan ko po na may mga pagkakataon na masakit na ang ating mga kasukasuan o hindi na kasing lakas ang ating katawan tulad noong tayo ay bata pa. Pero ang hindi paggalaw ay may masamang epekto sa ating buong katawan, kabilang na ang ating prostate. Kapag hindi tayo aktibo, bumabagal ang ating metabolismo, bumababa ang sirkulasyon ng dugo at mas madali tayong tumaba. Ang sobrang timbang o obesity ay direktang nauugnay sa mas mataas na panganib ng prostate enlargement at prostate cancer. Kapag hindi gumagalaw ang dugo sa ating katawan, hindi rin ito nakakapaghatid ng sapat na nutrients at oxygen sa ating prostate at hindi rin nito naaalis ang mga dumi at toxins ng epektibo.
Hindi ibig sabihin ay kailangan nating magmaraton o magbuhat ng mabibigat na weights. Ang simpleng paggalaw ay malaki na ang may tutulong. Halimbawa, magsimula sa 15-30 minutong paglalakad araw-araw. Kung may parke malapit sa inyo, mas maganda kung doon kayo maglalakad at magpapahangin. Kung hindi naman, kahit sa paligid lang ang inyong bahay, pwedeng mag-stretching habang nanonood ng TV o maging mas aktibo sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis, paglilinis o pagdidilig ng halaman. Kung may apo kayo, makipaglaro sa kanila o tulungan sila sa kanilang mga proyekto. Ang paggalaw ay hindi lang nakakatulong sa prostate, kundi nakakabuti rin sa ating puso, sa ating mga buto at nakakapagpataas ng ating mood. Tandaan po, ang pagiging aktibo ay hindi kailangan maging komplikado o masakit. Magsimula sa malilit na hakbang at daan-daan ninyong dagdagan ang inyong aktibidad. Ang bawat hakbang ay isang investment sa inyong kalusugan. Ngayong napag-usapan na natin ang labis na processed foods at ang kakulangan sa paggalaw, lumipat naman tayo sa susunod na gawi na madalas nating inaakala na hindi ganong importante pero may malaking epekto sa ating prostate, ang matinding stress at kakulangan sa tulog. Sa Pilipinas, hindi na bago sa atin ang stress. Minsan, galing ito sa pamilya, sa pinansyal na sitwasyon o sa pangkalahatang dami ng ating iniisip. Alam nyo ba na ang chronic stress o matagal na panahon ng pagiging stressed ay nakakaapekto sa buong hormonal system ng ating katawan? Kapag tayo ay stressed, naglalabas ang ating katawan ng tinatawag na cortisol, ang stress hormone. Ang sobrang cortisol ay pwedeng magdulot ng pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan kasama na ang prostate. Pinapataas din ito ang panganib ng oxidative stress na nakakasira sa mga cells ng prostate at maaring maging sanhi ng paglaki o iba pang problema. Hindi lang yan, ang stress ay madalas din humaantong sa hindi magandang pagtulog. At kapag kulang tayo sa tulog, hindi nakakapag-recover ng maayos ang ating katawan. Ang kakulangan sa tulog ay pwedeng magpataas ng inflammation at magpababa ng ating immune system na paweyong importante sa paglaban sa sakit at pagpapanatili ng malusog na prostate. Paano natin masusugpo ang stress at mapapabuti ang tulog? Maraming paraan. Pwedeng subukan ang simple relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga na pwedeng ninyong gawin kahit saan. Pwede ring mag-practice ng mindfulness kung saan kayo ay nakatutok lamang sa kasalukuyan. Kung mahilig kayong makinig ng musika, pwedeng magpatugtog ng mga paboritong kundiman o instrumental music bago matulog. Maglaan ng oras para sa inyong mga libangan tulad ng pagbabasa, paghahardin o pakikipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan o pamilya. Pagdating naman sa tulog, subukang magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekends. Siguraduhin na madilim, tahimik at komportable ang inyong kwarto. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet isang oras bago matulog dahil ang blue light na galing dito ay nakakaapekto sa paglabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog. Ang pag-inom ng mainit na gatas o chamomile tea bago matulog ay nakakatulong din. Tandaan, ang pagpapahinga at pag-aalaga sa ating kaisipan ay kasinyalaga ng pag-aalaga sa ating pisikal na katawan para sa malusog na prostate. Sumunod naman, ang pangapat na gawin na napakahalaga ring itigil, ang pagwawalang bahala sa mga sintomas o ang pagpapaliban ng medical checkups. Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na ang mga kalalakihan, ay may ugaling maging matigas at hindi kaagad dumalapit sa doktor kahit may nararamdaman na. Minsan, nahihiya tayong pag-usapan ng mga bagay na may kinalaman sa ating pag-ihi o sa ating reproductive health. Minsan naman, iniisip natin na kusa lang ito mawawala o kaya ay ayaw nating maging abala sa ating pamilya. Pero ang pagwawalang bahala sa mga senyales ng ating katawan ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwedeng gawin. Kung ang prostate problems ay nahuli ng maaga, mas malaki ang tsansa na matagumpay ito magamot o mas mabisa itong mamanage. Ang mga sintomas tulad ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahina ang daloy ng ihi o pakiramdam na hindi nauubos ang ihi,
ay mga babala na hindi dapat ipagsawalang bahala. Hindi lang ito nakakasira sa ating pagtulog, kundi nakakaapekto rin sa ating overall quality of life. Bakit kailangan nating mapatingin sa doktor, lalo na sa isang urologist, na siyang dalubhasa sa prostate? Dahil sila ang makakapagsabi kung normal lang ba ang paglaki ng prostate or BPH o kung mayroong ibang mas seryosong kondisyon tulad ng infeksyon o sa pinakamasamang kaso, prostate cancer. Ang regular na check-up ay parang preventive maintenance para sa ating kotse. Hindi mo hihintayin na masira ang makina bago mo ipatingin, di ba? Ganon din sa ating katawan. Ang screening tests tulad ng PSA test, prostate specific antigen, at digital rectal exam DRE ay mabilis at madalas na bahagi ng regular check-up para sa mga lalaking lampas 50 o 60 anyos. Ang mga test na ito ay nakakatulong sa doktor na malaman kung mayroong anumang abnormalities sa inyong prostate. Huwag po tayong matakot o mahiya. Ang pagiging proactive sa ating kalusugan ay isang tanda ng pagmamahal sa ating sarili at sa ating pamilya na umaasa sa atin. Bukod pa rito, ang pagtalakay sa mga issue sa kalusugan ay nagiging mas bukas na ngayon. Kaya wag po tayong malatubiling humingi ng tulong at payo mula sa mga eksperto. At ngayon, handa na tayong talakayin ang huling gawi na napakahalaga ring maintindihan ang labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Alam ko po na ang pag-inom ng alak, lalo na kapag may okasyon o kasama ang mga kaibigan, ay bahagi na ng ating kultura sa Pilipinas. Ang paninigarilyo naman, kahit na unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga naninigarilyo, ay mayroon pa ring malaking bilang sa ating komunidad. Pero ang parehong gawin na ito ay kilalang sumisira sa ating kalusugan at may direktang koneksyon sa mga problema sa prostate. Pag-usapan muna natin ang alak. Ang labis na pag-inom ng alak, lalo na ng beer, ay pwedeng maging sanhi ng pamamaga sa prostate. Ang alcohol ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapataas nitong produksyon ng ihi. Ito ang dahilan kung bakit mas madalas tayong umihi kapag umiinom ng alak. Pero bukod pa roon, ang alcohol ay pwedeng mag-irritate sa urinary tract at sa prostate mismo. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pamamaga at iritasyon ay pwedeng magpalala ng mga sintomas ng BPH o, mas seryoso pa, magpataas ng panganib ng prostate cancer. Hindi ibig sabihin ay bawal na tayong uminom. Ang moderation, ang susi. Kung dati ay regular tayong umiinom, subukan natin bawasan ang dalas at dami. Isang baso ng alak sa isang espesyal na okasyon ay siguro ay okay lang. Pero ang araw-araw o labis na pag-inom ay hindi. Mas makabubuti pa rin kung iiwasan na lang ang alak, lalo na kung mayroon ng problema sa prostate. Ang dilibi. Ngayon naman, ang paninigarilyo. Ang sigarilyo ay naglalaman ng libu-libong chemical kung saan marami dito ay kilalang carcinogens o mga sangkap na nagdudulot ng cancer. Ang paninigarilyo ay hindi lang nakakasama sa ating baga at puso. Napakalaki rin ng epekto nito sa ating prostate. Ang mga chemical na ito ay pumapasok sa ating bloodstream at nakakaapekto sa bawat cell sa ating katawan, kasama na ang mga cells ng prostate. Pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng prostate cancer at mas nagiging agresibo ang cancer sa mga naninigarilyo. Bukod pa rito, ang paninigarilyo ay nakakasira sa daloy ng dugo na kinakailangan ng prostate para manatiling malusog. Ang pagtigil sa paninigarilyo, gaano man tayo katagal ng naninigarilyo, ay isa sa pinakamabisang hakbang na pwede ninyong gawin para maprotektahan ang inyong prostate at ang inyong pangkalahatang kalusugan. Alam kong mahirap itigil ang mga gawin na ito, lalo na kung matagal na ninyo nakasanayan. Pero isipin ninyo ang benepisyo na makuha ninyo. Mas mahusay na pag-ihi, masarap na tulog, mas maraming lakas, at mas mahabang buhay na may kalusugan. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay mahalaga. Nakita natin sa video na ito na ang mga simpleng pagbabago sa ating kinakain, sa ating mga ginagawa araw-araw, at maging sa ating pag-iisip ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate.
Ang paglimita sa processed foods at matatamis na inumin, ang pagiging aktibo sa katawan, ang pamamahala sa stress at pagkuha ng sapat na tulog, ang pagiging maagap sa pagpapatingin sa doktor kapag may nararamdaman, at ang pag-iwas sa labis na alak at paninigarilyo. Ang mga gawin na ito ay hindi lang para sa prostate, kundi para sa ating pangkalahatang kagalingan. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit at patuloy na hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Kahit sa ating edad, malaki pa rin ang kapangyarihan nating hubugin ang ating kalusugan at pahabain ang ating buhay ng may kalidad. Tandaan, ang inyong prostate health ay bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan at kaginhawaan. Huwag po kayong magatubiling humingi ng payo mula sa inyong doktor o sa mga dalubhasa. Sila ang inyong magiging gabay sa paglalakbay na ito. Ano ang isa sa mga gawin na ito na sa tingin ninyo ay pinakamahirap baguhin? O ano ang isa na madali ninyong masisimulan ngayon din? Ibahagi sa comments section sa ibaba. Mahalaga ang inyong saloobin. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button. At kung gusto ninyo pa ng mga ganitong klase ng impormasyon para sa ating kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Mabuhay ng buo at masigla sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingat po tayong lahat.